Hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko sa pinagtatanggol si Kiko. Hindi dahil sa perpekto siya. Marami rin siyang mali, kaparehas ko. Pero sa isyong to, maling-mali yung congressman. Hindi siya dapat sinuspinde. Pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Kaya kita mo, no, kung gaano ka-plastic, kung gaano ka-impokrito itong mga nasa ethics. Ikaw ang nasa ethics. Eh, hindi ko ako nagkakamali. Ito si Dilima, ito kasi joke. No? Tingnan nyo mga ano nila. Reaction nila. Kung hindi ba naman ipokrito. You are talking about ethics. Hindi ba unethical? Yung magpapasok ka ng bilyong-bilyong insertion tapos ipapadeliver mo sa bahay mo. Tapos pinikit nyo mata nyo doon. Ang tiningnan nyo yung Facebook post. Ano kayo, chismoso o congressman? Look at itong mga hypocrite sa gilid niya. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong Tawa-tawa. Sa pool ka, no? Mr. Driver? Ay, Mr. Driver? harap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom? Ito yan yung ano, yung tingnan nyo reaction nitong tatlong bading na to. Itong si ano to? Ito si Percy, itong tanda na to. Hoy, magbago ka na, tanda mo na, bading ka pa. Kasi ito si Delima. Titinan ninyo. Anong puto niya? Tama eh. Ang pinaparinggan niya dito, di umano ay si Garjola na merong di umanong binayaran patungkol dyan sa kontrata, etc. etc. Pero inuna. Ang inuna ng Congress, yung Facebook page. Yan yung eksaktong punto. Ay inuna ninyo yung confidential funds ni BP Sara. Lahat naman merong confidential funds. Simula sa taas hanggang sa mga mayor, puntahan mo Sulu hanggang Apari. Lahat. Yan yung sinasabi, pag trinabaho. Trinabaho talaga to si Kiko. Trinabaho to si BP Sara. Pero alam nyo, epektibo? Napikon sila eh. Dahil ang sinasabi ni Kiko Barzaga, maputol ko lang kayo, i-impeach niya si Bongbong Marcos. Kaya sinuspindi ng 60 days. So doon sa 60 days na yon, papasok yung papasok yung impeachment naman ni BP Sara. So hindi muna makagalaw si Kiko, hindi muna maipasok yung impeachment, mauna muna yung impeachment ni BP Sara. Mamaya i-discuss po natin yan. Okay? Dahil nga plano ni Kiko Barzaga ipa-impeach din si Bongbong Marcos. Lintik naman itong mga ibang congressman, lantaran na sa pagmumukha nila na yung first family ay involved sa nakawan. Hindi po pwedeng hindi nila alam. Hindi po pwedeng hindi nila alam. Pero pinikit nila. Yan po ang issue kung bakit sinuspindi si Kiko Barzaga. Tuloy, Congressman Lebiste. Samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan, nasa gitna ng matinding kontrobersya. Tingnan mo, pangiti-ngiti pa to si Delima. Parang okay lang magnakaw ng saba. Ay, ng saba. Ano ba
nangyayari? Bakit si De Lima na out of focus ako? Ang ganda-ganda kasi. Parang nagdadalaga. Oh, ah, hindi, di ba? Parang naging tradisyon. Tama, yung punto niya. Parang okay na magnakaw. Basta huwag mong kukontrahin. Hayaan mo na silang magnakaw. Basta meron tayo konti. Tsaka huwag na natin kontrahin. Everybody happy. Ganon. Parang pinupunto ni Libiste. Bersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan. At tayo mismo Tinamos ay niya. ngayon sumisira Parang napapaligiran ng Judas si Libiste. sa Alis ka dyan, imahe Ayan, yan. Parang napapaligiran ng Judas si Libiste. ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Yan yung sinabi ni Bongbong Marcos sa inyo. Mahiya naman kayo. Yung pala siya rin nakakahiya, di ba? Yan po. Ako, nakikiusap sa inyo. Okay. Ako naman nagsalita sa inyo noong 2022 election. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero sinasabi ko naman na sa inyo, huwag niyong iboboto si Bongbong Marcos. Okay lang, suportahan niyo si Sara, 'di ba? Pero hindi niyo kailangan iboto si Bongbong Marcos. Adik 'yun. Tagal na namin sinasabi. Hindi ko po kayo sinisisi. Ito'y pinapaalala ko lang dahil meron ako ulit pakiusap. Sa darating na eleksyon, iboto po natin yung mga batang ganito. Okay lang pumili ng matanda. Pero yung may kinatandaan. Ha? Pero kung matanda na, duwag pa, trapo lang, magpapayaman lang yan. Yung pera mo kukuhanin yan, not directly. Iba mang hold up ang mga nakabarong, tatandaan nyo yan. Na hindi kanya hino-hold up ng ganyan. Hindi yan single-single. Hindi po single-single, double-double ang galawan niya, mga nakabarong na magnanakaw. Ha? Lahat ng gagastusin mo, nanakawin yan. So wag na tayong pupunta, wag na tayong boboto. Una, pag alam nyo ng adik, ang dali namang malaman eh. Hangunin nyo ng drug test. Pag hindi pumalag, adik yan. Pangalawa, wag tayong kukuha ng mga makakaliwa, mga komunista. Ay, nako. Popondohan lang yan yung mga CPP, NPA. Mag-iingat tayo. Delikado po mga anak natin sa ganyan. Pero mga tlo, wag na kayong kukuha ng matandang bakla. Sorry. Wag kayong kukuha nung matatanda na wala nang silbi. Ha? Yung alam mong nagpapayaman na lang sa kaban ng bayan, magpapatanda, tapos kukunin yung anak niya, yung anak niya naman magnanakaw, tapos yung anak niya, habang yung apo niya ay tinuturuan na magnakaw. Paulit-ulit na lang. Kuha kayo ng batang masigasig. Yung matapang can break the norms, can break the culture. Always, always, or most of the times, counterintuitive. Pansinin ninyo, yung mga ginigipit, sila'y may prinsipyo. Pansinin ninyo, sino yung hayahayang buhay, tahimik? Sila'y magnanakaw. Tama ba ako? Tama-tama. Wag na tayong pakalayo eh. Kay PRRD na lang, kay Pastor Kibuloy. Di ba? Wag na tayong pakalayo. Sino yung lumalaban para sa bayan, yan ang ginigipit. That will always be the case. So mag-iingat tayo sa pagboto natin. Kung ako lang, doon na kayo sa bata. Sa prinsipyo pa yan eh. Bago makurap ang utak niyan, kasing tanda na yan ni Jokno. So, along the way, pag nakita nyo talagang hindi matino,
tulad ni Jokno, ay alisin nyo na. Pero habang bata pa, matino pa yan eh. Maprinsipyo pa yan. Ngayon, malay mo, magtuloy-tuloy maprinsipyo. Hindi, hayaan natin. Tuloy lang niya. Di ba? Boto natin ang iboto. Pero kung mauuwing parang si Jokno, mauuwi parang si Tito Soto, si Lacson. Huwag na. Okay, gets?